Hello? May kaunting pag-aalangan sa kabilang linya bago narinig ni Regan ang boses ng lalaki. Sir, I think we found her. Ang ex-wife mo. Iyong mag-inang tinapunan ng kumukulong mantika. Kamukha siya ng ex-wife mo, sir. Parang biglang tumigil ang mundo ni Regan. Nanuyo ang kanyang lalamunan at halos hindi niya magawang magsalita. Saan? Halos pabulong na tanong niya. May 2 bata pa po siyang kasama. Twins. Mukhang silang mga anak niya. At base sa mga nakalap naming impormasyon, maaari na may koneksyon sa iyo ang mga batang ito. Nanlaki ang mga mata ni Regan at agad siyang napatayo. Kumabog ang dibdib niya na parang bababasag at hindi na halos mapakali sa kanyang kinatatayuan. Sabihin mo sa akin, saan sila dinala? Halos pasigaw niyang utos. Sa St. Matthew Hospital, sir. Pero nasa emergency pa sila. Ang mga bata ay ligtas. Pero ang kanilang ina, tinamaan ng husto. Hinarang daw niya ang sarili para maprotektahan ng mga anak. Alam mo, Zen, kapag malaki na tayo, gusto ko magpalipad ng eroplano. Masiglang sabi ng batang lalaki habang hawak-hawak pa ang pisi ng saranggolang pinapalipad nila sa gitna ng maliwanag na tanghali. Katulad ng kung paano tayo magpalipad ng saranggola ngayon. Ang saya kaya, gusto ko sa unang flight ko, si Mama ang isa sa mga passenger. Siyempre dapat nandun ka rin, kayong dalawa ni Mama. Napangiti naman ang kambal nitong babae habang tinutulungan nitong kontrolin ng pisi. Ako rin, sabi nito. May kislap ang mga mata. Gusto kong maging flight attendant para lagi tayong magkasama sa biyahe para hindi ka malungkot mag-isa. Tapos, gusto ko rin na si Mama ang una nating maging passenger. Kung papala rin, gusto ko rin ng sariling paliparan para pag gusto na ni Mama na pumunta sa ibang bansa, kahit kailan niya gusto, madadala natin siya. Napangiti naman ang ina ng mga bata na si Sandra sa narinig. Nararamdaman niya ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Ang mga salitang binitiwan ng kanyang mga anak ay tila matalim na paalala ng nakaraan. Ng lalaking minsang minahal niya, ng ama ng kambal, na isa ring piloto. Natatandaan pa ni Sandra kung gaano siyang ka-proud sa ama ng mga anak niya noong unang beses na nagpalipad ito ng eroplano para sa pinakauna nitong flight. Katulad ng kanilang mga anak, ginusto rin ni Regan na isa siya sa mga pinakamaging unang passenger at natupad naman yon. At hanggang ngayon, kahit pa 8 taon ang nagdaan mula na maghiwalay ang kanilang mga landas, tandang-tanda pa rin ni Sandra kung gaano siya kasaya. Ladies and gentlemen, good afternoon. This is your Captain Maverick Regan Rivas-Corva speaking. Welcome aboard Celestar Airways Flight 217 bound for Paris, France. Natatandaan pa rin ni Sandra kung gaanong kalalim ang tinig ni Regan nung unang beses na narinig niya ang tinig nito sa intercom. Batid niya na sa mga oras na yon ay kinakabahan si Regan. Subalit dahil laging full confidence si Regan, hindi yon mahahalata. Nang mga sandali na yon, pakiramdam ni Sandra ay tatalon mula sa kanyang dibdib ang kanyang puso. I have a little confession to make. This is actually my very first official flight as your pilot. Patuloy ni Regan. And I couldn't be more excited because not only do I get to fly all of you safely to your destination, but also the love of my life is here on board with us today. So if you feel the ride is a little extra smooth, that's me trying to impress her. Thank you for being part of this special moment. So sit back, relax, and enjoy the flight with Celestar Airways. Kilig na kilig siya ng mga sandali na yon. Para kay Sandra, ay siya na ang pinakamasayang babae sa mundo dahil kay Regan. Dahil walang sawa na pinaparamdam nito sa kanya kung gaano siyang ka-special. Iyon nga lang, ngayon ay hanggang alaala na lamang yun. Ganun pa man, kahit pa hindi natupad ang pangako ni Regan na isama siya nito sa bawat flight nito dahil sa naghiwalay na ang kanilang mga landas, nag-iwan naman ito ng kambal na anak na ang pangarap ay tulad ng kanilang ama. Mabilis niyang pinalis ang bahagyang lungkot sa kanyang mga mata
at pinilit ngumiti nang bumaling sa kanya ang mga anak. Nilapitan siya ng kambal, masigla at puno ng pangarap. Mama, di ba saya pag pareho kami nagtatrabaho sa eroplano? Tanong ng batang babae na si Zendaya, sabay hawak sa kamay niya. Oo nga, Mama. Dagdag naman ng batang lalaki na si Sanric. Kapag piloto na ako, palagi po kitang ipapasyal kahit saan mo gustong pumunta. Pinagmasta ni Sandra ang dalawang munting mukha sa harapan niya. Mga inosente, puno ng pangarap, at walang kamalay-malay sa bigat ng alaala na bumabalot sa kanya. Pinisil niya ang mga kamay ng kambal at ngumiti. Kahit sa loob-loob niya ay may kumikirot. Suportado ko kayo sa lahat ng pangarap ninyo, mga anak ko. Sabi niya. Pilit pinatatatag ang boses. Basta mag-aaral lang kayong mabuti at maging mabuting tao. Sigurado akong lahat ng mga pangarap ninyo ay matutupad. Promise po namin yan, Mama. Sabay naman nasagot ng kambal. Bago sila bumalik sa paglalaro ng saranggola. Habang pinapanood sila ni Sandra, ramdam pa rin niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa alaala ng ama ng kanyang mga anak, kundi sa takot na baka wala siyang magawa para matulungan sila sa kanilang mga pangarap. Dahil sa mga hadlang at suliranin na siya lamang ang tanging nakakaalam. Sa totoo lang, hindi naman mayaman si Sandra. Ang kinikita niya ay sapat lamang para sa pang-araw-araw nilang mga gastusin. Sa katunayan, siya ay nag-aalala dahil habang lumalaki ang kanyang mga anak, alam niyang kailangan niya ng mag-ipon ng mas malaking halaga para sa kanilang kinabukasan. Lalo na para sa kanilang kolehiyo, kahit pa matagal-tagal pa iyon. Ngayon pa nga lang na grade 1 pa lang mga anak niya ay sobrang laki na ng kanilang gastusin. Ano na lang kaya kapag nagkolehiyo na sila? Kung maaari, habang maaga pa ay magsisimula na siyang magtabi dahil para naman iyon sa kanilang kinabukasan. Ganun pa man, kahit mahirap lamang sila, mahal na mahal nila ang isa't isa. Mabubuting bata ang kanyang mga anak at talaga namang puno ng pangarap. Dahil sa mabuting tao rin ang kanilang ina, hindi lamang siya isang ina na handang gawin ang lahat para sa mga anak dahil isa rin siyang babae na isinugal ang lahat. Nagtatrabaho si Sandra sa isang restaurant sa hindi kalayuan sa kanilang tinitirahan. Sa lahat ng mga pinag-applyan niya noon, dito lamang siya natanggap. Sa kabutihang palad ay mabait ang mga boss niya at wala silang pakialam sa kanyang history at kung gaanong nasira ang kanyang pangalan dahil sa paninira na hindi niya naman talaga ginawa. Ang mahalaga lang sa kanila ay masipag siya sa trabaho at buo ang kanyang loob at pangarap para sa mga anak niya. Dito na rin sila kumukuha ng kanilang pang-araw-araw. Sa awa ng may kapal ay nagawa niyang itaguyod ang kanyang mga anak kahit pa mag-isa lang siya. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga plato sa kusina, narinig niyang may-ari na kausap ang asawa nito. Base sa tono ng kanilang mga boses, mabigat ang usapin na ito. Papaalisin na raw tayo rito. Ani ng may-ari at halatang mabigat ang loob. May bumili na raw kasi ng lupa. Wala pa tayong malilipatan. Hindi ko rin alam kung paano tayo magsisimula nito. Bagaman babayaran naman tayo ng bagong may-ari, mahirap pa rin na magsimulang muli. Tama ka riyan. Wala na rin ako mahanap na magandang pwesto sa lugar na to. Kaya baka bumalik na lamang tayo sa probinsya kapag pinaalis na tayo dito. Napatigil si Sandra sa ginagawa. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanya. Kung mawawala ang restaurant, ibig sabihin ay mawawalan din siya ng trabaho. Isa na naman itong pagsubok na kakailanganin niyang paghandaan. Sa kabila ng pagod, sa kabila ng mga pangarap na gusto niyang abutin para sa kanyang mga anak. Muling bumalik sa katahimikan ng paligid nang umalis na ang may-ari. Siguro para pag-usapan na rin ang kanilang plano. Ngunit hindi iyon nagtagal. Nagsimula na namang magbulungan ng mga katrabaho niya na nag-aalala na rin kasi mawawalan na rin sila ng trabaho. Paano na tayo kapag tuluyan ng sinara to? Wala na tayong babalikan. Sabi ni Mario na halatang mabigat ang loob. Sumingit naman si Liza na nakaupo sa tapat ni Mario. Nakakalungkot nga eh. Hindi biro mawalan ng trabaho sa ganitong panahon. Napabuntong hininga si Liza. Tsaka napatingin sa labas ang bintana
na para bang umaasang may kasagutan sa malayo. Hindi na nakatiis si Sandra. Ano ba nangyayari? Kanina pa kayo may sinasabi tungkol sa pagsasara. Totoo bang mawawalan tayo ng trabaho? Tanong niya at pilit hinuhuli ang tingin ng dalawa. Nagkatinginan sina Mario at Liza. Bago sumagot si Liza, may nabalitaan kasi kami. Binili na raw ang lugar na to. Binili? Ng sino? Gulat na tanong ni Sandra. Hindi namin sigurado sa pangalan. Sagot ni Mario. Bahagyang lumapit ang ulo para hindi marinig ng iba. Pero sabi-sabi mayaman daw na tao. Balak daw gawing resort ang lugar na to dahil maganda ang lokasyon at malapit sa dagat. Parang biglang lumamig ang paligid kay Sandra. Resort? Ulit niya. Halos hindi makapaniwala. Tumango si Liza. Oo, kaya kailangan nilang paalisin lahat ng mga tao rito. Pati yung mga ibang bahay na malapit sa dalampasigan. Baka maapektuhan. Ang mga negosyante talaga walang pakaalam sa iba. Ang mahalaga lang sa kanila ay silang kumikita. Grabe naman yun, sabi ni Sandra. Wala mo lang pa unang abiso? Wala pa. Chismis pa lang to pero ewan ko. Ang dami na kasing nagkukumpirma. Dagdag pa ni Mario na may halong kaba sa boses. At alam mo naman dito, pag may usapan, madalas may katotohanan. Napatingin si Sandra sa paligid. Mga katrabaho nilang tahimik ngunit kita sa mukha ang pagkabalisa. May ilan pang nag-uusap sa kabilang panig ng restaurant. Paano kung totoo nga yan? Tanong niya ulit. Halos pabulong na. Di kailangan na nating maghanap ng ibang trabaho. Malungkot na tugon naman ni Liza. Pero mahirap na ngayon. Baka magtagal pa bago makahanap tayo ulit. Sandali silang natahimik. Tanging tunog lang ng kutsara ang mga kumakain nang maririnig. Sa labas makikita ang dagat na kumikislap sa ilalim ng araw. Maganda nga ang tanawin. Ngunit ngayong nalaman ni Sandra ang posibilidad na mawala ang lahat ng meron sila. Ang tanawing iyon ay tila paalam na. Pag-uwi ni Sandra sa kanilang munting tahanan, dala pa rin niya sa isip ang usaping naririnig sa trabaho kanina. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang guni-guni ang mga sinabi ng mga katrabaho na malapit ng isara ang restaurant. Dahil may bumili na ng lupa at balak daw tayuan ng resort. Napabuntong hininga siya habang inilapag ang kanyang bag sa gilid ng lumang sopa. Tahimik ang paligid. Ngunit hindi rin nagtagal ay napansin ng kambal na kakaiba ang kilos ng kanilang ina. Lumapit agad ang isa sa mga anak. Hawak ang baso ng tubig. Mama, parang ang lalim ng iniisip mo, sabi ni Sanrik sabay abot ng baso sa kanya. May problema po ba? Nagulat si Sandra sa tanong. Pinilit niyang ngumiti at umiling. Naku, wala anak. Pagod lang siguro ako sa trabaho. Sabi niya habang tinatanggap ang baso at umiinom ng kaunti. Ngunit hindi siya nakaligtas sa mapanuring mga mata ng kambal. Tumabi pa sa kanya si Zen at marahang pinisil ang kanyang balikat. Mama, parang hindi lang po pagod yan. Sabi niya sa amin dati, wag naming sarilinin kung may problema kami. Kaya kayo rin po, wag ninyong sarilinin. Napatigil naman si Sandra. Napakabait talaga ng kanyang mga anak. Mabibilis silang makaramdam ng pagbabago sa kanya. Bago pa siya makapagsalita, nagsimula na silang mag-unahan sa pagmasahe ng kanyang balikat at braso. Sige na, Mama, sabi pa ni Zen na masayang nagbibiro. Kami na ang magti-therapist sa'yo ngayong gabi. Libre pa. Para po mawala ng pagod ninyo kasi mukhang pagod na po ikaw. Sabi po ni Ate Lynn kapag pagod ka po, imasahe ka lang namin kasi ganun din daw po ang ginagawa niya sa mama niya. Natawa naman si Sandra. Kahit may mabigat pa ring iniisip. Ay nako kayo talaga. Sabi niya sabay hagod sa buhok ng kambal. Ngunit ramdam niya ang sinseridad at pagmamahal sa kanilang ginagawa. Mama, muling sabi ng isa. Kahit ano pong problema, sabihin niyo lang. Hindi po ba lagi niyo sinasabi sa amin na pamilya tayo? Dapat nagtutulungan.
Napangiti siya, bagamat may bahid ng lungkot sa kanyang mata. Oo nga anak, tama ka dyan. Pamilya tayo, kaya dapat nagtutulungan. Sandali siyang natahimik, tsaka napatingin sa kanila. Ano nga bang ginawa ko sa langit at biniyayaan ako ng ganitong kabubuting mga anak? Sa gitna ng lahat ng pangamba, tila nawaglit ang bigat sa kanyang dibdib. Hinaplos niyang pisngi ng kambal at mahinang tinig na nagsabi, "Napakaswerte ko sa inyo." Nagkatingin na naman ang kambal at sabay nang umiti. "Hindi po, mama," sabi ng isa. "Mas maswerte po kami kasi ikaw ang mama namin." At doon, hindi na napigilan ni Sandra ang matawa at mapaluhan ng sabay. Tahimik na ang buong bahay nang makatulog na ang kambal. Sa bawat ugong ng malakas na hangin na dumadaan sa bintana, para bang mas lalong bumibigat ang dibdib ni Sandra. Nakahiga siya, ngunit ayaw pumikit ng kanyang mga mata. Paulit-ulit sa isip niya ang mga narinig kanina sa restaurant. Ang posibilidad na isasara na iyon at ang mga sabi-sabi tungkol sa mayamang negosyanteng bumili ng lupa para pagtayuan ng resort. Napabuntong hininga siya at bahagyang lumingon sa gilid kung saan naman mahimbing na natutulog ang kambal. Kita niya ang payapang mukha ng mga ito. Walang kamalay-malay sa mga problemang dinadala niya. Paano na lang kaya kami kapag nawala ang trabaho ko? Mahina niyang bulong na siya lang ang nakakarinig. Napapikit siya sandali at pilit niyang iniwasang isipin. Ngunit parang mas lalo lang lumalakas ang boses sa loob ng kanyang ulo. Muling sumagi sa kanya ang alaala ng mga panahon na halos wala silang makain. Mga gabing nagtitipid siya para may maiwan panggata sa mga anak. Ayaw niyang bumalik sa ganoong sitwasyon. Lalo na ngayon nagsisimula ng lumaki at nangailangan ng mas marami ang kambal. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kumot at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Pinahid niya agad iyon. Ayaw niyang makita siya ng mga anak niyang umiiyak sakaling magising ang mga ito. Kailangan kong maging matatag. Bulong niyang muli. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Hindi pwedeng bumigay ako. Ngunit sa kabila ng mga salitang yon, ramdam ni Sandra ang bigat na parang hindi niya na kayang buhating mag-isa. At doon, habang pinagmamasan niya ang kambal na tahimik na natutulog, tumimo sa kanyang isip ang tanong na paulit-ulit na bumabalik. Hanggang kailan kaya niya kakayaning mag-isa ang lahat ng ito? At sa gabing yon, hindi pagtulog ang dumapo sa kanya, kundi kaba at pangabang unti-unting gumagapang sa kanyang puso. Isang kaba na magbibigay daan sa mga susunod pang pagsubok na haharapin niya. Kinabukasan, maagang gumising si Sandra. Habang abala siya sa paghahanda ng agahan para sa kambal, hindi pa rin mawala sa isip niya ang kinatatakutang balita tungkol sa pagsara ng restaurant. Pilit niyang pinapawi ang kaba sa dibdib, ngunit parang may malamig na bigat na nakadagan sa kanya. Nang makapasok siya sa trabaho, agad niyang napansin ang hindi pangkaraniwang katahimikan ng mga katrabaho. Ang karaniwang masigla at maingay na pagbati ay napalitan ng mabibigat na buntong hininga at nag-aalalang tinginan. Lumapit siya sa kasamahan niyang si Liza. "Sandra, narinig mo na ba?" Mahina ngunit bakas ang kaba sa boses nito. Umiling siya, may kutob na masama. "Ano na naman yun?" sabi niya. Pinipilit gawing matatag ang tinig, kahit ramdam niya na ang takot. Humigop muna ng hangin si Liza bago nagsalita. "Totoo na talaga ang balita. May nagmamay-ari na ng bago sa lupang to. Binili raw ng isang mayamang negosyante. Balak daw tayuan ng malaking resort dito." Parang biglang nahulog ang puso ni Sandra. Hindi agad siya nakapagsalita. "Anong ibig mong sabihin? Paano naman tayo?" tanong niya na halos pabulong. Sumingit naman si Mario, isa pang katrabaho na kanina pa nakikinig. "Ibig sabihin, Sandra, may isang buwan na lang tayong natitira dito. Pinagbigyan lang tayo para makapaghanda bago tuluyang isara ang restaurant na to." "Isang buwan?" Halos maiyak na sabi ni Sandra. "Paano ng trabaho natin? Paano ng mga pamilya natin?"
Nagkatinginan ng mga kasamahan niya. Baka sa bawat isa ang parehong takot at pangamba. Wala tayong magagawa, Sandra. Sabi ni Liza, pilit na tinatapang ang sarili. Wala tayong laban sa mga mayayaman. Ang kaya lang natin gawin ngayon ay maghanap agad ng ibang mapapasukan. Natulala na lamang si Sandra. Nakatitig sa walang laman na mesa na dati puno ng mga pagkaing inihahanda nila. Sa isip niya ay agad na sumagi ang kambal. Paano niyang mabubuhay ang mga anak kung mawawalan siya ng trabaho? Paano niya matitiyak na hindi sila magugutom? Tahimik siyang naupo sa isang sulok. Pinipigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang hindi siya pwedeng sumuko. May 1 buwan pa siya. 1 buwan para makahanap ng paraan. 1 buwan para lumaban sa unos na paparating. At sa oras na yon, naramdaman niya na nagsisimula ng mabuo ang isang desisyon sa kanyang puso. Hindi siya basta-basta papayag na mawala ng pag-asa. Mula nang sabihin sa kanila na may 1 buwan na lamang sila para maghanda at maghanap ng bagong trabaho bago sila tuluyan na paalisin sa lupa na iyon at tuluyan na rin na magsara ang restaurant, isa-isang nagsimulang maghanap ng trabaho ang mga kasamahan ni Sandra. Sa tuwing nagkikita sila, laging may dalang kwento ang ilan. May panibagong interview na pupuntahan, may HR na tumawag, at may ilan pang ang natanggap na sa kanilang inaplayan. Si Sandra naman araw-araw pa rin nakikipagsapalaran pagkatapos ng trabaho niya sa restaurant. Dala ang mga lumang envelope ng requirements, paulit-ulit siya naglalakad sa ilalim ng init ng araw. Pumipila sa mga tanggapan, nagsusumite ng resume, at paulit-ulit ding uuwi ng luhaan. Sa bawat company na kanyang sinusubukan, iisa ang sagot. Pasensya na ma'am, hindi namin kayo pwedeng tanggapin, may record kayo. Ang salitang ito ay parang paulit-ulit na latay sa puso niya. May history siya. Isang paninira na hanggang ngayon ay bumabalot sa pangalan niya. Dahilan para mabigatan ng bawat pinto na nais niyang pasukin. Pag-uwi sa bahay, pinipilit niyang magpakasigla. Pero ramdam ng kambal ang bigat sa kilos niya. Ang tahimik na hapunan, ang mga gabi na matagal bago siya makatulog, at ang malalim na buntong hininga na akala niya hindi nila napapansin. Hindi man siya sinasabi, alam ng mga anak na may problema siya. Isang hapon, habang nasa labas sila ng restaurant, kasama ang ilang dating katrabaho na nakahanap na ng malilipatan at pumunta lamang ngayong araw sa restaurant upang magpaalam sa kanila at magpasalamat din sa may-ari ng restaurant. Nilapitan niya si Lorna. Sandra, sabi nito, nakahanap ka na ba ng bagong trabaho? Sandaling natahimik si Sandra bago umiling. Wala pa rin eh. Hanggang ngayon wala pa rin. Mahina niyang sagot. Nalungkot naman si Lorna, pati na rin si Marites na nakatayo rin sa gilid. Ang hirap naman para sa'yo. Alam namin na hindi basta-basta ang sitwasyon mo. Kung may magagawa lang sana kami para makatulong. Sabi pa ni Marites. Sigurado ako gagawin namin. Lalo na't para sa kambal mo. Kaso wala rin kaming magawa eh. Pasalamat na nga lang kami kahit pa paano ay naawa pa sa amin ang mga pinag-a-applyan namin. Pinilit ngumiti ni Sandra kahit naninikip ang dibdib. Salamat ha. Sapat na sa akin na nandito kayo. Na naiintindihan niyo ako. Sandaling nagkatinginan sina Lorna at Marites bago muling nagsalita si Lorna. Sandra, bakit hindi mo na lang kausapin yung dati mong asawa? Yung ama ng kambal? Baka matulungan kanyang maayos ang pangalan mo. Para naman mawala na yung pagka-blacklist mo sa employment. Bahagyang natawa si Sandra. Pero mapait yun. Hindi maaari, sagot niya. Hindi ko nga rin alam kung nasan siya ngayon. Napatingin siya sa malayo. Pilit na binabalikan kung saan huling natagpuan ang anino ng lalaking minsan niyang minahal. Ngunit ang totoo, wala na siyang balak pang humingi ng tulong doon. Siya na lang. Siya na lang ang lalaban, gaano mang kahirap.
Kinagabihan habang nakahiga na ang kambal sa kanilang maliit na kwarto, hindi mapakali ang dalawa. Napansin nila ang nanay nilang si Sandra na tahimik sa sala. Nakatitig sa mga papel, na tila wala namang saysay kundi mga pabalik-balik na rejected na resume. Mama, mahinang tawag ni Zen habang nakasilip mula sa pintuan. May problema po ba kayo? Nagulat naman si Sandra. Agad niyang pinunasan ang gilid ng mata niya bago ngumiti. Wala anak, pumasok na kayo, matulog na. Pero hindi gumalaw ang kambal. Lumapit pa si Sunrick, umupo sa tabi niya. Mama, huwag ka na magtago. Nakikita ka namin eh. Araw-araw ka nalang pagod tapos umuwi ka ng lungkot-lungkot. Hindi na napigilan ni Sandra ang mapabuntong hininga. Pilit niyang nilalakasan ang boses. Huwag kayong mag-alala sa mama ha. Kayang-kaya ko na to. Malungkot na nagsalita si Sanjay. Kung sana lang po kaya ka naming tulungan, matagal na po namin ginawa. Oo nga po mama. Sabi naman ni Zen, kung may magagawa lang kami, matutulungan ka namin. Pero paano, bata pa kami. Parang tinuhog ng karayom ang puso ni Sandra sa mga salitang yon. Unti-unting nag-init ang mga mata niya hanggang sa tuluyan na siyang maluha. Niyakap niya ng mahigpit ang kambal. Wala kayo dapat alalahanin. Mahinang sabi niya, nanginginig ang boses. Kaya ni mama to. Kayang-kaya ko to. Para sa inyo. Nagkatinginan ng kambal. Kapwa nakaramdam ng bigat na hindi dapat nalapasan. Sorry, mama. Bulong ni Zen. Sorry kung wala kaming magagawa. Mas lalo pang humigpit ang yakap ni Sandra sa mga anak. Halos ayaw ng bitawan ng dalawa. Huwag kayong humingi ng sorry. Kayo ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Hindi niyo alam kung gaano kalaki ang tulong niyo sa akin. Kayo ang lakas ko. At doon, sa payak na gabi, naghalo ang luha ng mag-ina. Luha ng pangamba, ng pagmamahal, at ng pangakong kakayanin ng bukas kahit gaanong kahirap. Patuloy pa rin nagtatrabaho si Sandra sa restaurant habang sinusubukan niyang humanap ng bagong trabaho. Nagsisilbing tagalinis at minsan ay katulong sa pagluluto. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalo niyang nararamdaman ang bigat sa dibdib. Ilang linggo na lamang at mapapalayas na sila sa lupang tinitirikan ng restaurant. Paunti ng paunti na lang ang natitira sa mga katrabaho niya dahil karamihan sa kanila ay nakahanap na ng bagong papasukan. At ang ilan naman ay hinihintay lang na tuluyang magsara ang restaurant bago sila magsimula sa bago nilang mga trabaho. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang lungkot tuwing papatingin sa kanya pero wala naman sila magagawa. Dahil una pa lang, ang lupang kinatitirikan ng restaurant na ito ay hindi naman kanila. Dumating ang oras ng kanilang break. Walang gaanong kumakain sa restaurant kaya naisipan niyang lumabas sandali. Tahimik siyang naupo sa harapan. Doon sa kanto kung saan malapit ay tanawang dagat. Kumikislap ang mga alon sa ilalim ng araw. Tila ipinapakita ang ganda ng lugar na malapit nang mawala sa kanila. Napabuntong hininga si Sandra. Bumalik na naman ang alaala niya, ang lahat. Lalo na ang buhay nila noon. Kung hindi lang sana nagkagulo ang relasyon nila ni Reagan, ang ama ng kanyang kambal, baka hindi sila ganitong kahirap ngayon. Baka hindi kinakabahan ang mga bata sa bawat araw kung may makakain pa ba sila bukas. Baka hindi natatakot sa kinabukasan ng dalawang inosente na dapat tangi niyang iniingatan. Hindi niya na namalaya na dumaloy ng luha mula sa kanyang mga mata. Napayuho siya. Nagtago nang may biglang sumulpot na kamay sa harapan niya. Isang malinis na panyo. Nag-angat siya ng tingin at doon ay bumungad ang isang matangkad at gwapong lalaki na may maamong tingin. Miss, mukhang kailangan mo to. Mahinahon nitong sabi. Napalunok siya at marahang tinanggap ang panyo. Salamat. Mahina niyang tugon. Ngumiti ang lalaki bago siya tinabihan sa upuan. Renzo nga pala. Pakilala nito. Sabay abot ng kamay. Isa akong engineer na na-assign para sa resort na itatayo dito.
Parang biglang sumikip ang dibdib ni Sandra. Resort. Ibig sabihin, totoo nga ang kinakatakutan niya. Bakit ka umiiyak? Tanong bigla ni Renzo. Nakatingin pa rin sa kanya. Umiling si Sandra at pinilit ngumiti kahit bakas ang lungkot sa kanyang mga muka. Wala naman, may naalala lang ako. Sandali siyang natahimik bago hindi na rin napigilang magtanong. Totoo ba? Talagang ibibenta ng lugar na to? Itutuloy ba talaga ang resort? Tumango si Engineer Renzo, walang pag-aalinlangan. Yes, that's why I'm here. To check everything before the construction starts. Doon ay tila pa lalong bumigat ang mundo ni Sandra. Parang unti-unti nang nawawala ang lugar na minsan ay itinuring niyang tahanan. Sa kabilang banda, sa malaki at elegante na opisina ni Reagan, nakaupo ito sa kanyang swivel chair. Nakatingin sa mga papeles na nasa ibabaw ng mesa. Ang mga dokumentong iyon ay may kinalaman sa bagong proyekto. Ang resort na itatayo sa lugar na malapit sa dagat. Tahimik ang buong opisina at tanging tiktak ng relong nakasabit sa dingding ang maririnig. Maya-maya ay kumatok ang sekretarya ni Reagan na si Alyssa. Maingat na pumasok. Bitbit nito ang ilang folders. Sir, the engineers have already checked the site. Sabi ni Elisa habang maingat na inalapag ang mga papeles sa mesa. They confirmed that the land is suitable for the construction of the resort. Everything's good to go. Saglit na tumango si Reagan at iniangat ang tingin mula sa hawak na papel. That's good news. When will the relocation of the people be finalized? Next week, sir. Sagot ni Elisa. Most of them have already been compensated. Some have even found new places to move in. By then, the site will be cleared for development. Napabuntong hininga si Reagan. Nakasandal sa kanyang upuan habang nag-iisip. Alright, that's faster than I expected. We can move to the next phase sooner. Kinuha ni Alyssa ang isa pang folder at binuksan ito. As for the expansion plan, sir, the board suggested adding more amenities, a convention hall, infinity pools, and maybe even a wellness spa to make the resort stand out from competitors. Reagan leaned forward, clasping his hands together on the desk. That's exactly what I want. We're not just building a resort, Alyssa. We're creating a landmark. Something that will attract not only locals but international tourists as well. Understood, sir. Tugon ng sekretarya habang nagtatala ng notes. And, dagdag pa ni Reagan, make sure the design incorporates sustainability. Eco-friendly systems, solar panels, waste management. People are drawn to places that care about the environment these days. We'll market it as paradise that preserves nature while offering luxury. Yes, sir. I'll coordinate with the architects and engineers about that. Nakangiting tumango si Reagan. Good. Also, prepare a proposal for partnerships with travel agencies. I want package deals that will ensure a steady flow of visitors once we open. Noted, sir. Sagot naman ni Alyssa habang tinecheck ang kanyang planner. Habang nagpapatuloy ang kanilang usapan tungkol sa mga detalye, kapansin-pansin ang determinasyon sa mga mata ni Reagan. Ginagawa niya ito dahil batid niya na ito ang pangarap ng pumanaw niyang magulang at siya ring nais ang kanyang dating asawa na gawin niya. Ngunit sa likod ng kanyang ambisyon, hindi niya alam na sa mismong lupang iyon, naroon pa rin si Sandra at ang kambal, nakikipaglaban sa kanilang sariling pangarap at kinabukasan. Makalipas ang ilang araw, nagtungo si Reagan kasama ang kanyang sekretarya sa mismong lugar na pagtatayuan ng resort. Pagbaba niya mula sa sasakyan, sinalubong siya ng may-ari ng lupa. Isang matandang lalaki na may mabait na ngiti at mga matang puno ng alaala. Sir, welcome. Bati ng matanda habang nag-abot ng kamay. You've made the right choice. This place, it's more than just land. It's a treasure. Napatingin si Reagan sa paligid.
Sa di kalayuan ay tanaw niya ang dagat. Kumukuti-kutitap ang mga alon sa ilalim ng sikat ng araw at ang buhangin ay tila kumikinang sa kanyang paningin. Nagpatuloy naman sa pagsasalita ang matanda na dating may-ari. This shore has always been loved by many. Even a small eatery here attracts so many people. Families come to spend their weekends. Tourists travel hours just to see the sunset. This place has soul, sure. That's why I know your project will flourish. Tahimik lamang si Regan habang nakikinig. May kakaibang damdamin na bumabalot sa kanya habang pinagmamasdan ang paligid. Parang may kasaysayan, may kwentong nakatago. Habang naglalakad siya sa tabi ng dagat, marahang umihip ang malamig na hangin. Dinadala ang amoy ng alat at dagat. Inangat niya ang kanyang muka. Ipinikit ang mga mata sandali at pinakiramdaman ang paligid. Sa di kalayuan, napansin niya ang mga batang naglalaro. May isang batang lalaki na pinapailang lang ang saranggola. Tumatakbo habang tawa ng tawa. Sa tabi naman nito, isang batang babae na nakaluhod sa buhangin. Masayang gumagawa ng sandcastle. Tumigil si Regan sa kanyang paglalakad. Napako ang mga mata niya sa dalawang bata. Parang may kakaibang hatak ang mga ito sa kanyang damdamin. At bago pa man siya makalapit o mag-isip pa ng mas malalim, isang tinig ang biglang narinig mula sa di kalayuan. "Mga anak, halina kayo, umuwi na tayo." Pamilyar, matalim na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang boses na iyon. Parang may alaala siyang hindi mo ipaliwanag. Muli niyang tinapon ang tingin sa direksyon ng tinig. Hinahanap kung sino ang tumatawag. Ngunit bago pa siya makakita, isang tawag ang pumutol sa kanyang atensyon. "Sir?" Sabat ng kanyang sekretarya na papalapit. "The owner is waiting for us. We need to discuss some important matters." Saglit na tumingin muli si Regan sa dalawang bata. Ngunit sa sandaling iyon, ay nakatalikod na ang mga ito. Tumatakbo papunta sa tinig na tumatawag sa kanila. Hindi niya na nakita kung sino ang nasa likod ng boses na iyon. Napabuntong hininga na lamang siya at muling ibinaling ang atensyon sa negosyo. Ngunit sa kanyang isipan, nananatili ang tanong, bakit tila pamilyar ang tinig na yon? At bakit parang hindi siya matigil sa pag-iisip tungkol sa mga batang yon? Kinabukasan, sa loob ng kanyang opisina, nakaupo si Regan sa kanyang executive chair, abala sa pagbubuklat ng ilang dokumento. Tahimik ang buong silid maliban sa marahang tikatik ng wall clock na nakasabit sa gilid. Maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking ang kanyang investigator na ilang buwan na rin niyang binabayaran para hanapin ang kanyang ex-wife. "Sir," magalang na bati ng lalaki. "Meron na po kaming mga clues kung nasaan si Ma'am Sandra. Hindi pa man eksakto pero malapit na. At any moment now, maaari na po naming mahanap kung nasaan siya." Napatugigal si Regan sa pagsusulat. Unti-unting nag-angat ang tingin at napatingin si investigator na tila binigyan siya ng bagong buhay ang mga salitang yon. Matagal niya nang inaasam ang balitang ito. At ngayon, kahit kaunti, naramdaman niya ang muling pag-usbong ng pag-asa. Siguraduhin mong hindi ka titigil na mahanap siya. Malamig ngunit matatag niyang wika. Bagamat nangingibabaw ang emosyon sa kanyang tinig, hanapin mo siya. Huwag kang hihinto hanggat hindi mo siya nadadala sa harapan ko. Tumango ang lalaki. "Naiintindihan ko, sir. I'll give you updates the moment we confirm her whereabouts." Pagkatapos ay nagpaalam na ang investigator at lumabas na ang opisina. Iniwan si Regan na muling binalot ng nakaraan. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Habang nakasuksok ang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, lumapit siya sa floor-to-ceiling na glass wall ng kanyang opisina. Doon, tumitig siya sa kalangitan na tila walang katapusan. Sa malayo, napansin niya ang isang eroplanong lumilipad sa himpapawid. Sa sandaling yon, tila biglang nanikip ang kanyang dibdib. Naalala niya ang kanyang dating buhay noong siya'y piloto pa. Punong-puno ng pangarap at pangako. At higit sa lahat, naaalala niya ang babaeng minahal niya ng buong buo.
Ang babaeng pinangarap niyang makasama sa lahat ng biyahe ng kaniyang buhay. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Kahit pa dinurog ng todo ang kanyang puso ni Sandra, kahit pa iniwan siyang sugatan at mag-isa, hindi kailanman nawala ang presensya nito sa kanyang puso at isipan. Habang patuloy na lumilipad ang eroplano palayo, huminga siya ng malalim. Tila ba doon niya sinusubukang itago ang bigat ng damdamin na matagal na ang nakabaon. "Wait for me, my love." Mahina niyang bulong. Halos siya lang nakakarinig. "Kahit anong mangyari, hahanapin kita. At makikita pa rin kita." Habang nakatitig si Regan sa eroplanong dahan-dahan naglalaho sa malayo, hindi niya naiwasang sumandal sa salamin ng glass wall. At doon, tila bumukas ang alaala ng nakaraan. Isang sandaling matagal niya nang ikinukuble. Ngunit hindi kailanman nalimot ang puso niya. Nasa cockpit siya noon. Suot ang kanyang uniforme bilang piloto. Katabi niya si Sandra, ang kanyang asawa, nakaupo sa co-pilot seat. Nakatingin sa labas ang bintana kung saan ang buong kalangitan ay tila kanila lamang. "Ang taas-taas na natin, Regan." Wika ni Sandra na may halong hakot at tuwa. Parang kahit saan pwedeng makarating. Napangiti siya at marahang kinuha ang kamay ng babae. "Kahit saan na. Basta magkasama tayo. Kahit saang sulok ng mundo, Sandra. Dadaling kita. Walang lugar na hindi natin mararating." Humagik-hik si Sandra, tsaka binaling ang tingin sa kanya. "Pangako mo yan, ha? Hindi mo ako iiwan kahit kailan?" Tumitig siya ng mariin sa mga mata nito. Seryoso at puno ng pagmamahal. "Hindi kita iiwan. Hindi. Kahit ano pang mangyari. Ikaw at ako, kahit mawala man ang lahat. Basta't ikaw ang kasama ko, sapat na." Inilapit ni Sandra ang kanyang ulo sa balikat ni Regan. Dama ang init at tibok ng puso nito. "Gusto ko ganito ka lang palagi, Regan. Laging malaya. Lagi tayong magkasama." Hinalikan niya ang buhok nito at mahina niyang bulong. "Pangako, Sandra. Sa bawat lipad, sa bawat paglapag, sa bawat umaga at gabi, nandyan ako para sa'yo. Ikaw ang langit ko." Saglit na katahimikan. Tanging ugong ng makina ang maririnig. Ngunit sa kanilang dalawa, tila iyon ang pinakamatamis na sandali. Pagbalik ni Regan sa kasalukuyan, napapikit siya habang ang alaala ay muling sumugat sa kanyang puso. Ang mga pangakong iyon na minsan niyang pinanghawakan ng buong buo, ngayon ay tila ba naglaho na parang usok. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling buhay sa kanya ang pangarap na muling makita si Sandra. At baka sakaling matupad pa rin ang mga pangakong iyon. Pagkatapos ng mahabang araw sa opisina, nagpasya si Regan na makipagkita sa isang matalik na kaibigan na matagal na rin niyang hindi nakakasama. Si Matias. Isa ring piloto na kasama niya noong nagsisimula pa lang siya sa industriya. Nagtagpo sila sa isang private lounge malapit sa hangar, kung saan tanaw na tanaw ang mga eroplanong palipad at paparating. Tahimik silang nagtagpo. Mangiti sa labi, ngunit halatang ramdam ang bigat ng mga hindi nasasabi. Umorder sila ng kape at saka nag-umpisa ang pag-uusap. Si Matias ang unang bumasag ng katahimikan. "So, Regan, tell me, when are you planning to go back? To flying, to be a pilot again? You have your own airline now, but you're not in the cockpit anymore." Napatingin si Regan sa bintana, kung saan dahan-dahang lumilipad ang isang eroplano pataas sa himpapawid. May kirot sa dibdib niya habang pinagmamasa nito. "I don't have plans to return. Not now. Not ever. Maybe?" Nagulat si Matias. Napakunot ang noo habang nakasandal sa upuan. "Why not? Your parents are gone, yes. And it's not a good thing, I know. But you always wanted this. Being a pilot was one of your biggest dreams, Regan. So what's stopping you now? No one is holding you back anymore." Humugot ng malalim na hininga si Regan. Ang kanyang mga mata, tila puno ng alaala at pait, ay muling bumalik sa tanawin ng langit.
What's the purpose of doing what I dreamt of? Marahan niyang sagot. If the very reason I dreamed of it is no longer here. Napatingin si Matias. Bahagyang napailing. You mean, Sandra? Nagtagis ang kanyang panga sa pangalan na nabanggit. Yes. She was the reason I wanted to conquer the skies. I wanted her beside me on every flight, on every journey. She was my purpose, and without her, the dream feels empty. Umiling si Matias, bahagyang may halong inis at awa sa kaibigan. Regan, why are you still waiting for her? She left you. Pinagpalit ka niya sa iba, hindi ba? It's been years since you parted ways. Don't you think it's time to move on? Sandaling natahimik si Regan, saka siya ngumiti ng mapait. I just can't forget about her, Matt. I've tried, but she's still here. Itinuro niya ang kanyang dibdib. And I'm still doing everything I can to find her. I won't stop. Napabuntong hininga si Matias bago pa muling magsalita. But what about your fiancé? Paano na si Anya? What happens to her once you find Sandra? Nagtagal ang katahimikan bago muling sumagot si Regan. Hindi matigas, kundi puno ng katotohanang masakit. We already talked about it. She knows. The moment I find my wife, we'll part ways. Because our relationship was never about love. It was an agreement. Our parents' wishes, not ours. Nagulat si Matias sa diretsahang sagot ng kaibigan. So, you're really willing to throw away everything just for Sandra? After all these years? Tumingin si Regan ng diretso sa kaibigan. Puno ng determinasyon ng mga mata. I'm not throwing anything away. I am simply fighting for the only thing that ever mattered to me. Muling napailing si Matias. Tila wala nang masabi. Ngunit sa loob-loob nito, batid ni Matias, hindi basta-basta magbabago ang isip ni Regan. Kilalang kilala ni Matias. At batid ni Matias na wala itong sinusukuan at pag itong nagpasya, gagawin at gagawin talaga nito. Walang kahit ano. Walang kahit sino ang makakapigil dito. At habang nananatiling tahimik ang paligid, muling dumaan sa himpapawid ang isa na namang eroplano. At muling nagbalik kay Regan ang alaala ng pangako nilang dalawa ni Sandra. Sa kalangitan, kung saan nagsimula ang lahat. Lumipas ang ilang sandali at tahimik na nakatingin si Regan sa tasa ng kape sa harap niya. Halos hindi ito nagalaw mula na magsimula silang mag-usap ng kaibigan niyang piloto. Sa labas ng malaking bintana ng cafe, tanaw ang runway kung saan paalis at parating ang iba't ibang eroplano. May lungkot sa mga mata niya. Tila ba bawat lipad ng eroplano ay nagpapaalala sa kanya ng pangarap na hindi niya kayang tahakin muli. Nagtagal ang katahimikan bago siya muling nagsalita. Do you really want to know why after all these years, I still can't move forward? Tanong niya. Mahina ngunit malinaw ang tono. Tumango ang kaibigan. Nakasandal habang nakikinig. Humugot ng malalim na hininga si Regan saka siya napatingin sa kalangitan. It's Sandra. Mahina niyang sabi. Para bang bigat na bigat ang bawat letra. She's the reason behind everything I ever dreamed of. Do you remember when we used to talk about flying? About building our own airline? I didn't want to do it just for myself. I wanted to do it because of her. Because she believed in me. Even at times I couldn't believe in myself. She made me feel that I was capable of chasing the sky. That I was meant for something greater. Every flight, every dream, every goal, it all started with her. Napatingin siya sa mesa. Bahagyang natawa pero puno ng pait. And yet I failed her. I failed us. I let circumstances, pride, and my own stubbornness ruin what we had.
Hindi lang siya may kasalanan sa nangyari sa amin. Inaamin ko na may mali rin ako. Siguro ay may pagkukulang ako kaya hindi ako naging sapat sa kanya. Na ang pagkukulang kong yon ay nahanap niya sa iba. Sa ex niya. That's the weight I carry every single day. And you're asking me to return to being a pilot? To run the airline? What's the point of chasing the dream when the very person I wanted to share it with is no longer by my side? Napatigil siya. Halatang lumulunok ng kirot na matagal nang nakaipit sa dibdib. I've tried to let go, believe me. I've tried to bury the memories. To convince myself that she left me para bumalik sa ex niya, na sinasabi niya na mas mahal niya kaysa sa akin. That I should move on. But the truth is, saglit siyang tumingin sa kaibigan. Puno ng pag-aamin ng mga mata. I can't forget her. I can't stop hoping that one day I'll see her again. Because somewhere deep inside, I know she was and still is my greatest reason. And until I find her, every success will feel empty. Every flight, meaningless. Every dream, incomplete. Dumilim ang kanyang tinig. Halatang ninakawan ng hangin. Yes, I may have a fiancé now. Yes, I have responsibilities. The company, the future that everyone expects from me. But none of it feels real. None of it feels mine. Because Sandra, she's the home I lost. And I've been wondering ever since. Tahimik siya sandali. Hinayaan ang mga salita na bumigat sa pagitan nila. So don't ask me to forget her. Don't ask me to give up. Because even if the world tells me I should, my heart will never listen. I'll keep searching no matter how long it takes. She's the reason behind the man I am today. And she'll always be the reason why I'm still fighting. Napapikit si Regan. Ramdam ang bigat ng sariling mga salita. Bago siya muling huminga ng malalim. Sa labas, isang eroplano ang umangat sa langit at para bang saglit na naramdaman niya ang parehong pananabik at pangungulila. Isang paalala ng pangarap na sabay nilang binuo at ng pag-asang muling makita ang babaeng minahal ng buong buo. Tahimik na nakinig ang kaibigan ni Regan sa buong salaysay. Nakita niya kung paanong nanlalim ang mga mata nito. Parang sa bawat salitang binibitiwan ay muling pinuputol ang sarili nitong sugat. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, bumuntong hininga siya at marahang nagsalita. Regan, mahina ang boses ni Matias. Halos ay pag-aalangan. I know how much she means to you. I saw it back then, and I see it now. You loved her in a way that's rare. So rare that maybe it's the kind of love that doesn't die even when the years pass. Saglit itong tumigil, nakatingin sa kaibigan. Sinusubukang timbangin ang mga salitang ilalabas. But don't you think, dahan-dahan itong tanong, you've punished yourself long enough? You've been carrying this guilt, this longing for so many years. And while you're holding on to a hope that maybe one day Sandra will come back, what if she doesn't? What happens to you then? Will you keep wasting your life chasing shadows? Napatungo si Regan. Mahigpit na nakapulupot ang kamay sa tasa ng kape. Ngunit hindi siya sumagot. I'm not saying you should forget her. Patuloy ng kaibigan. Mas mahinahon ng tono. I know that's impossible. She's part of you. Part of everything you've built. But maybe, napahinga ito ng malalim bago tinuloy. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane?
Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Elizabeth Evangelista, username Helen from Bagong Silangan, Quezon City, at Christina Sanchez from Marinduque. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Maybe it's time to learn how to live for yourself too. Not just for Sandra. Not just for the memories of what could have been. You deserve a chance to be happy, even if it's not the same happiness you once had with her. Doon ay tumama ang tingin nila sa isa't isa. At kahit hindi pa rin mawala ang bigat sa mukha ni Regan, baka sa mga mata ng kaibigan, ang tapat na pagnanais na makita siyang gumaling. If she comes back, then that's fate. But if she doesn't, don't let that mean you stop living. Don't let your life end just because hers took a different path. Muling natahimik si Regan. At tanging tunog ng eroplano sa runway ang pumuno sa espasyo sa pagitan nila. Sa kanyang dibdib, nananatili ang parehong kirot at pag-asa. Ngunit ngayon may nagtanim na maliit na butil ng tanong. Kaya nga ba niyang mabuhay kung wala si Sandra? Hindi pa tuluyang natatapos ang mabigat na pag-uusap nila ng kaibigan nang biglang tumunog ang cellphone ni Regan. Mabilis niya itong dinampot mula sa mesa at nang makita ang pangalan ng investigator sa screen, agad siyang sumagot. Hello? May kaunting pag-aalangan sa kabilang linya bago narinig ni Regan ang boses ng lalaki. Sir, I think we found her. Ang ex-wife mo. Parang biglang tumigil ang mundo ni Regan. Nanuyo ang kanyang lalamunan at halos hindi niya magawang magsalita. Saan? Halos pabulong na tanong niya. Naaksidente siya sa isang restaurant. Tinapunan daw ng kumukulong mantika. Pero sir, hindi siya mag-isa. May 2 bata siyang kasama. Twins. Mukhang sila ang mga anak niya. At base sa mga nakalap naming impormasyon, maaari na may koneksyon sa iyo ang mga batang ito. Nanlaki ang mga mata ni Regan at agad siyang napatayo. Kumabog ang dibdib niya na parang babasag at hindi niya na halos mapakali sa kanyang kinatatayuan. Sabihin mo sa akin, saan sila dinala? Halos pasigaw niyang utos. Sa St. Matthew Hospital, sir. Pero nasa emergency pa sila. Ang mga bata ay ligtas pero ang kanyang ina, tinamaan ng husto. Hinarang daw niya ang sarili para maprotektahan ng mga anak. Parang bumigat ang buong katawan ni Regan sa narinig. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang kinuha ang kanyang coat at nagtungo sa pinto. Hindi na siya lumingon sa kaibigan na naiwan. Nakatingin lang sa kanya ng may halong pag-aalala at kaba. Pagdating niya sa ospital, sinalubong siya ng amoy ng disinfectant at ang kaba na nangingibabaw sa hangin. Agad siyang nagtungo sa nurse's station, hingal at pawis ang noo. Sandra Martinez! Halos pasigaw niyang tanong. Saan siya? Nasaan siya? Tumingin ang mga nurse at agad na sumagot. Sir, nasa emergency room pa siya. Matindi ho ang natamo niyang sugat dahil sa mantika. Pero ayon ho sa mga saksi, siyang sumalo para hindi dumadama yung mga bata. Ang kanyang kambal. Sila po ang mga anak niya. Sir? Hindi agad nakasagot si Regan. Nanginginig ang kanyang mga kamay at ang mga mata ay puno ng luha. Tanging tango lamang ang naisagot niya habang sa isip niya ay paulit-ulit na bumabalik ang imahe ni Sandra. Ang babaeng hanggang ngayon, kahit anong mangyari, siya pa rin ang buhay ng kanyang puso. Mabilis ang mga hakbang ni Regan habang sinusundan ng nurse patungong emergency room. Para bang bawat tibok ng kanyang puso ay umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo ng ospital.
Nang tuluyan niya ng marating ang pintuan, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin ng silid at ang nakakabinging tunog ng mga aparatong medikal. Doon sa isang kama, nakahandusay si Sandra. Balot ng puting benda ang ilang bahagi ng kanyang katawan at kita ang pamumula at paso sa balat. May mga tubo na nakakabit sa kanya at ang mukha niya ay namumutla. Halos hindi makalala ni Regan kung hindi dahil sa mga matang kahit nakapikit ay pamilyar sa kanya. Parang biglang nanikip ang dibdib ni Regan. Halos mawala ng lakas ang kanyang tuhod. Sandra, bulong niya. Parang dasal na pinilit na isingit sa hangin ng ospital. Sa gilid nakita niya ang dalawang batang kambal. Isang babae at isang lalaki. Parehong nakaupo sa bangko. Hawak-hawak ang isa't isa at nakatingin lang sa kanilang ina na tila takot na takot. Basa pa ang kanilang mga pisngi ng luha. Lumapit si Regan. Nanginginig ang kamay. Tumingin sandali ang nurse. Sir, kailangan niyo pong manatili lang sa gilid. Ginagawa na namin ang lahat. Tumango siya, pero hindi niya maiwasang lumapit sa mga bata. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan nila. Pilit na pinapakalma ang tinig. Mga anak, hindi niya alam kung paanong sisimulan. Hindi niya alam kung kilala ba siya ng mga ito, pero ramdam niya agad ang ugnayan. Ang dugong dumadaloy na pareho sa kanila. Yung babae dahan-dahan siyang tiningnan. May takot pa sa mga mata, pero mahina ito ng salita. Anak po, parang gumuho ang mundo ni Regan. Pumunit ang lahat ng tanikala sa kanyang dibdib. Tumulo ang luha niya, hindi niya na napigilan. Oo, mahina pero buong puso niyang tugon. Mga anak ko kayo, at andito na si Daddy. Hindi na kayo nag-iisa. Sa labas ng emergency room naupo si Regan sa bangkong bakal. Habang katabi niya ang kambal, hindi siya mapakali dahil sa labis na pag-aalala. Pero nang lingunin niya ang dalawang bata, biglang kumalma ang kanyang dibdib. Parang may init na dumaloy sa puso niya. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, ngunit malinaw. Mga anak niya, ang mga ito. Tinitigan niya ang batang lalaki at parang nakaharap siya sa salamin ng kanyang kabataan. Parehong-pareho. Ang mga mata, ang hugis ng mukha, pati ang pikas ng pagkakaupo. Samantalang ang batang babae naman ay may mga mata ni Sandra, malalambot at mapagmahal. Dahan-dahan niyang tinanong ang kambal, pinipigilan ng panginginig ng boses. Anong pangalan niyo, mga anak? Nagkatinginan ng dalawa bago sabay nang umiti ng kaunti. Ako po si Sunrick. Sun po ang tawag sa akin ni Mama. Sagot ang batang lalaki. Ako naman po si Zendaya. Zen po ang palayaw ko. Dagdag naman ang batang babae. Mahina pero malinaw. Parang binunit ang puso ni Regan sa narinig. Isang halo ng sakit at tuwa. Hindi niya na napigilang mapahawak sa balikat ng mga ito. Ilang taon na kayo? Tanong niya pa. Halos hindi makahinga. 7 po. Sabay nilang sagot. Tumigil si Regan. 7 taon. 8 taon na mula nang huli niyang makita si Sandra. 8 taon wala nang sila'y nagkahiwalay. Kung buntis na noon si Sandra bago sila naghiwalay, tama lang ang edad ng kambal. Tama ang lahat. Lalong tumibay ang katotohanan. Mga anak niya nga sila. Napayuho siya. Naglabas ng malalim na buntong hininga bago muling tumingin sa mga bata. Magiging maayos lang po ba ang mama namin? Baririnig sa boses ni Sunrick ang takot at pag-aalala para sa ina. Magiging maayos ang mama ninyo. Mahinahon niyang sabi, pilit na pinatatatag ang loob. Ginagawa na ng mga doktor ang lahat para tulungan siya. Huwag kayong mag-aalala, ha? Kumapit ang batang babae sa laylayan ng damit niya. Umiiling. Natakot po kami kasi hinarang ni Mama ang sarili niya para hindi kami masaktan. Napasigaw din po siya dahil sa sakit. Pumikit sandali si Regan. Pinilit niya rin na pakalmahin ang sarili. Napahigpit ang hawak niya sa kamay ng bata. Matapang ang mama ninyo.
Magiging maayos din siya. Huwag kayong mag-aalala. Andito rin ako para sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. Nag-angat ang tingin ng kambal. Parehong may takot pa sa mga mata. Daddy, huwag na kayong umalis ha. Wala na po kaming kasama. Kasi si Ate Lynn lang po ang nagbabantay sa amin kapag nasa trabaho si Mama. Kanina po may exam si Ate Lynn kaya sinama kami ni Mama sa trabaho niya. Wala na pong iba nagbabantay sa amin. Lalong nabiyak ang puso ni Regan sa narinig. Pinagmasdan niya ang inosenteng mukha ng kambal. Walang halong pagdududa. Walang alinlangan. Naniniwala agad sila na siya ang kanilang ama. Hinawakan niyang magkabilang kamay ng mga bata at marahan niyang sinabi, "Hindi ako aalis. Nangako si Daddy, diba? Andito lang ako. Hindi na kayo mag-iisa. Kahit kailan." Maya-maya lamang ay bumukas ang pintuan ng emergency room at lumabas mula doon ang doktor. Agad na nagtayuan sina Regan at ang kambal. Parehong puno ng kaba ang kanilang mga mukha. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng doktor bago ito nagsalita. The patient sustained a severe burn wound across her back due to the boiling oil. Fortunately, we managed to clean and treat the affected area immediately. She is currently stable and resting under anesthesia to help her recover from the pain. The next 24 hours will be important for her healing, but for now, she is out of danger. Huminga ng maluwag si Regan at halos manghina sa ginhawang nadama. "Thank you, Doc." Mahina ngunit buong puso niyang wika. Nang makalayo na ang doktor, agad niyang ibinaling ang tingin sa kambal. Nakatingin ang mga ito sa kanya, wari naghihintay ng kasagutan. Marahan siyang lumuhod sa harap nila upang magbantay ang kanilang mga mata. "Ligtas na daw ang mama niyo ngayon," mahinahon niyang sabi. Pilit pinapakalma ang mga bata. Nagpapahinga na siya at inaalagaan siya ng mabuti ng mga doktor. Wala na kayong dapat na ipag-alala pa at ikatakot. Magiging maayos na siya. Para ring nabunutan ng tinik ang mga bata at parehong napaluha. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng ginhawa at tuwa. Yumakap ang isa sa kanya habang mahigpit niyang niyakap pabalik mahigpit at proteksyonado. Sa kanyang dibdib, naramdaman ni Regan ang tibok ng puso ng bata. At kasabay nito, ang hindi mapag-aalinlangan na ugnayan ng dugo na noon pa man ay alam niyang hindi siya kailanman maaaring lokohin ng sarili niyang damdamin. Mahigit 24 na oras din nagbantay sina Regan at ang kambal sa labas ng emergency room. Hindi sila umalis. Halos walang tulog. Naghintay na magkamalay si Sandra. Hanggang sa dahan-dahang bumukas ang mga mata ng babae. Nang makita ng mga nurse, agad siyang tinanong at inasikaso. Ngunit ang unang hinanap ni Sandra ay ang mga anak. "Ang mga anak ko, nasan sila? Ayos lang ba sila? Nasaktan ba sila?" Mahinang sambit ni Sandra na halos pabulong sa kanyang panghihina. Agad na lumapit ang kambal. Nangingilid ang luha, ngunit may ngiti ng ginhawa. "Mama, andito po kami. Ayos lang po kami ni Kuya. Maliit na sugat lang po na tamo namin," sabi ng isa sabay hawak sa kamay niya. Napapikit si Sandra. Tila nabunutan ng tinik. "Salamat sa Diyos at ligtas kayo mga anak ko," bulong niya. Halos maiyak. Pero bago pa man siya tuluyang makapahinga, bigla pang idinagdag ng isa sa kambal. "Mama, wala ka pong dapat na ipag-alala sa akin. Inalagaan at binantayan po kami ni Daddy Regan. Hindi niya po kami iniwan. Sinamahan niya po kami nung takot na takot po kami, Mama." Parang tinamaan ng kidlat si Sandra. Nanlaki ang kanyang mga mata. Anong sinabi nito? Si Regan? At kasabay noon bumukas ang pinto ng silid. Dahan-dahang pumasok si Regan. Nang makita ni Regan si Sandra nagising, bahagya itong napangiti. "Regan?" Halos hindi makapaniwala si Sandra. Ang boses ay halo ng gulat at pangamba. "Anong ginagawa mo dito?" Lumapit si Regan, marahang huminga bago sumagot. "I heard what happened to you.
So I came right away. Pinilit ni Sandra na bumangon ng kaunti. Bagamat mahina pa rin. Paano? Paano mo nalaman kung nasaan ako? Paano? Tumigil saglit si Regan, tsaka tapat na tumingin sa kanya. Because I bought the land. The one you're working on. I plan to build a resort there. Matagal din kitang hinanap. Di ko lubos akalain na doon kita matatagpuan. Siguro ay paraan na rin ito ng tadhana para muli kitang matagpuan. Agad na namutla si Sandra. Napapikit siya. Tila hindi alam kung tatawa ba o iiyak. Mapaglaro talaga ng tadhana. Mahinang bulong ni Sandra. Halos para lang sa sarili. Ilang taon na rin kasi ang lumipas at hindi lubos akalain ni Sandra na muli silang magkikita ni Regan. Ang dati niyang asawa at siya ring ama ng kambal na anak. Mas lalong hindi inakala ni Sandra na sa ganitong paraan pa, magtatagpo sila. Lumapit si Regan at mahinahong nagtanong, "How are you feeling now? Are you okay?" Huminga ng malalim si Sandra at pilit ng ngumiti. Medyo maayos na ako." Bigla namang nagsalita ang kambal, sabay-sabay na halos sabik. "Mama, ang bait po ni Daddy Regan. Dahil po sa kanya hindi po kami natakot ng sobra kasi hindi niya po kami iniwan, binantayan niya po tayo." Napatitig si Sandra sa mga anak. Nagulat at halos hindi na makapaniwala. "Daddy?" Bulong niya, hindi malaman kung anong mararamdaman. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Regan na mismo ang nagbigay linaw. "We'll talk when you recover. For now, I just want you to know that your children are safe. They're out of danger." Bahagyang umiti si Regan at tinapik ang balikat ng isa sa kambal bago muling tumingin kay Sandra. "Right now, what matters most is your healing. The kids are worried about you and they need to see that their mother is strong." Tahimik na natigilan si Sandra. Nakatitig lamang siya sa dating asawa. Sa kanyang puso, dama niya ang hindi lamang sugat ng mantika ang kailangang maghilom, kundi pati ng sugat ng nakaraan nilang dalawa. Habang nakaupo si Sandra sa kama, pinagmasan lamang niya si Regan na pinapakain ng prutas ang kambal. Kita ang saya at kapanatagan sa mga bata at parang natural na natural lang kay Regan ang pag-aalaga sa kanila. Ngunit sa likod ng ngiti ng kambal, ramdam ni Sandra ang matinding kaba. Takot na baka masira ang katahimikan nilang binuo sa paglipas ng mga taon. Maya-maya nakatulog na ang kambal. Maingat na inayos ni Regan ang kumot sa mga anak bago siya lumapit kay Sandra. Nananatiling tikom ang labi nito. Waring naghihintay ng kanyang reaksyon. "Please, huwag mo akong ipagtabuyan, Sandra." Malumanay ngunit buo ang tinig ni Regan. "Gusto kong alagaan ka. Gusto kong alagaan ang mga bata. Dahil alam kong mga anak ko rin sila." Nabigo si Sandra na makapagsalita. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipigilan ang sariling lumuha. Lumapit si Regan sa gilid ng kama. Diretso ang tingin sa kanya. "Magpahinga ka muna. Kapag nakabawi ka na, saka tayo mag-usap. Pero gusto kong malaman mo ngayon pa lang, sisiguraduhin kong mananagot ang taong nagtapon sa'yo ng mantika. At higit sa lahat, sisiguraduhin kong hindi na kayo mahihirapan. Lalong-lalo na ang mga bata." Nagugulumihan si Sandra. Hindi niya mawari kung bakit. Sa kabila ng lahat ng nangyari noon, ni isang bakas ng galit ay wala kay Regan. At iyon ang lalong nagpatindi ng bigat sa kanyang dibdib. Kinabukasan, dumating ang mga otoridad sa ospital upang makausap si Regan at magbigay ng paunang ulat tungkol sa nangyari. Tahimik lang na nakikinig si Sandra mula sa kanyang kama. Mahigpit ang hawak sa kumot habang pinakikinggan ng paliwanag. "Sir," panimula ng isa sa mga investigador. "Ayon sa mga nakasaksi, may isang babae daw na nagwala sa restaurant. Pinagbintangan po niya si Ma'am Sandra na kabit ng kanyang asawa. Dahil raw lagi siyang nakikita na kumakain doon. Iniisip niya na may relasyon sila.
Pero ayon sa mga nagsalita, wala namang katotohanan yon. Hindi nga po kilala ni Ma'am Sandra ang naturang lalaki, kundi asawa lang ng babaeng nagwala. Napailing naman si Regan. Bahagyang humigpit ang kanyang panga sa galit. Nagpatuloy ang investigador. Sa sobrang galit po ng babae, tinapon niyang kumukulong mantika at nahagipo si Ma'am Sandra at ang mga bata. Pero hinarang daw ni Ma'am ang sarili para hindi masyadong matamaan ng mga anak niya. Kaya minor lang mga naging injuries sa mga bata. Pero siya po, nagtamo po siya ng pinakamatandi at malaking paso sa likod. Bahagyang napapikit si Regan, tsaka tumayo at tinitigan ng bariin ang mga investigador. Huwag ninyong hayaang makatakas ang babaeng yan. Kung sino man ang sangkot sa nangyaring to, siguraduhin ninyo, makukulong sila. Tumango ang isa sa mga investigador. Masusunod po, sir. Sisiguraduhin naming mananagot ang babae. Muling napatingin si Regan kay Sandra. Kita sa mga mata nito ang sakit. Hindi lamang mula sa sugat kundi mula na rin sa bigat ng pangyayari. At sa ilalim ng lahat ng iyon, ramdam niyang muling dumudurog ang puso ng babaeng minsan na ring nasaktan sa maling paraan. Lumipas ang mga araw. Lalong napalapit ang kambal kay Regan. Para bang hindi na nila kayang lumayo sa presensya nito. Lagi silang nakasunod sa kanya. Kung kumakain si Regan, naroon sila. Kung nagbabasa siya ng dyaryo o nagtatrabaho sa laptop, nakaupo sila sa tabi. Parang ayaw siyang bitawan. Daddy, kain po tayo! Masiglang tawag ng isa sa kambal habang iniaabot dito ang prutas na hawak. Napangiti si Regan. Agad tinanggap iyon at pinaupo sa tabi ang mga bata. Ngunit sa kabilang banda, si Sandra ay nanonood lamang mula sa kama. Pinipigilan ng sarili na maapektuhan. Mga anak, dito na kayo kay mama. Mahina pero mariin na tawag ni Sandra sa mga ito. Kahit nakangiti, halata ang bigat sa kanyang tinig. Agad namang lumapit ang mga bata. Ngunit bago sila kumilos ay napansin ni Sandra ang bahagyang paglungkot sa mga mata ni Regan. Para bang natanggalan nito ng hininga sa simpleng pagtawag niya sa mga bata. Alam ni Sandra sa sarili na hindi niya kayang pigilan ang koneksyon ng mga bata sa kanilang ama. Naisip niya rin noon na hindi habang buhay ay matatago niya ang lahat. Dahil gaya nga ng mga kasabihan, walang lihim ang hindi nabubunyag. At higit sa lahat, naroon ang hindi mapapawing ugnayan ng dugo. Kaya sa tuwing pinapalayo niya ang mga bata kay Regan, siya rin mismo ang nasasaktan. Dahil bukod sa nakikita niya ang lungkot sa mga mata ng lalaki, ramdam din niya ang pagkabitin ng mga anak sa bawat paglayo nila rito. Nang tuluyan nang makarecover si Sandra, saka pa lamang nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap sila ni Regan ng masinsinan. Tahimik ang gabi. Tanging tunog ng wall clock at mahihinang ihip ng hangin mula sa bintana ang maririnig. Nakaupo si Sandra sa gilid ng kama, habang si Regan naman ay nakatayo malapit sa kanya. Waring nag-iipon ng lakas ng loob. Don't take the children away from me, Sandra. Mariing sabi ni Regan, ramdam ang bigat sa bawat salita. I want to be with them. I want to be their father. They lived for years without me. Grew up not knowing me. And I lived those years not knowing I had children with you. Please, don't ask me to stay away. Don't take them from me. Napayuko si Sandra. Nanginginig ang kanyang mga kamay. At paano ka naman nakakasiguro na mga anak mo nga sila? Mahina ngunit patalim ang tanong ni Sandra. Parang panangga laban sa katotohanan na kinatatakutan niyang harapin. Lumapit si Regan. Bahagyang yumuko sa harap niya upang magtama ang kanilang mga mata. You don't need to hide the truth, Sandra. I know they're mine. I feel it. I can feel the bond. The blood calling me every time they're near. My heart beats differently with them. They are so close to my soul. I can't deny it. And neither can you. Napaluha si Sandra. Agad niyang tinakpan ang kamay ng kanyang bibig upang pigilan ang hikbi. Hindi niya kayang tugunan ng titig ng lalaki dahil doon niya nakikita ang puot na inaasahan niyang maramdaman nito. Ngunit ang kanyang nakikita ay pawang lambing at pananabik lamang. Muling nagsalita si Regan. Marahang hinawakan ng kanyang kamay.
I will try to understand why you kept them from me. I won't hate you for it. Just let me be their father. That's all I ask. Napatingin si Sandra sa dating asawa. Namumungay ang mga mata sa luha. Bakit hindi ka nagalit sa akin, Regan? Why don't you blame me after everything I did? After all the years I kept them from you. Humugot ng malalim na hininga si Regan. Tsaka ngumiti ng mapait, ngunit puno ng sinseridad. Because I know I wasn't the only one who suffered. You did too. I know how much you love our children, and I know you had your reasons for everything. I can't bring myself to hate you, Sandra. Napapikit si Sandra. Mahigpit na kumapit sa kamay ng lalaki. Kung ganon, bakit? Bakit hindi ka sumuko sa akin? Bakit hinanap mo pa rin ako? After everything I put you through. Unti-unting lumambot ang ekspresyon ni Regan. At sa tinig na halos pabulong, tila ba bawat salita ay laman ng kanyang puso, sinabi niya. Because I still love you. No matter how many years passed. My love for you never left me. Time didn't erase it. Distance didn't weaken it. I love you then. I love you now. And I don't think I'll ever stop loving you. Doon na tuluyang bumigay si Sandra. Bumuhos ang kanyang luha habang niyakap niya si Regan. Mahigpit. Parang doon lamang siya humihinga ng maluwag. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi niya na kinayang itanggi ang katotohanan. Hindi lamang tungkol sa kanilang mga anak, kundi pati na rin sa damdaming matagal niya nang sinubukang ilibing. When you disappeared, I tried to move on. I tried to follow what you told me. Find someone else. I even got engaged. You know what? Our parents thought it was perfect. Everyone thought I was finally moving on. But, napapikit si Regan. Pinipigilan ng sariling lumuha. Ngunit nanginginig na rin ang kanyang tinig. But no matter how I tried, I couldn't love her. Not the way I loved you. We never married. We both knew the truth. That I was still holding on to you. So we agreed. If the day comes that I find you, we would end it. Because neither of us wanted to live a lie. Napatakip ng bibig si Sandra. Nanginginig ang balikat, habang pilit pinipigil ang hikbi. Si Regan ay halos nagmamakaawa. I just want to know why. Bakit mo ako iniwan? Bakit nagawa mo akong ipagpalit? Anong naging kasalanan ko at pagkukulang ko sa'yo? Tell me, Sandra. Please tell me. Para maitama ko. Para mapunan ko kung anong naging pagkukulang ko sa'yo. Kaya nagawa mong kalimutan ang sinumpaan natin sa harap ng altar. Umiling si Sandra. Nanginginig at tuluyang bumigay ang kanyang tinig. Sandra naman halos pabulong. Walang iba, Regan. You are the only man in my life. From the day we loved each other until now, it has always been you. No one else ever came after you. Napatigil si Regan. Parang isang suntok sa dibdib ang narinig. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi makapaniwala. Then why? Halos manginig niyang tanong at nangilid ang luha. Why did you still leave me? At dito na bumigay si Sandra. Pinahid ang luha at halos pasubsob na sa kanyang mga palad. Dahil akala ko hindi kita mabibigyan ng anak. Halos mabasag ang tinig ni Sandra. Kinausap ako noon nila mama at papa. Nagbanta sila sa akin. Kapag hindi kita mabigyan ng anak, they would take everything away from you. Your inheritance. Your dreams. Ang sabi nila sa akin na hindi nila hahayaan na ipagpatuloy mo ang pangarap mo. Hindi nila hahayaan na matupad mo ang pangarap mo na magbukas ng sarili mong airline. I couldn't let them destroy that for you, Regan. I couldn't stand in the way of your future. Mahal na mahal kita na ayokong maging balakid sa pangarap mo, sa ikakaayos ng buhay mo. Dahil alam ko kung gaano mo kamahal ang pagpipiloto.
Kung gaano mong kagusto na matupad ang pangarap mo na magkaroon ng sarili mong paliparan. Napatulala si Regan, hindi makapagsalita. Ang mga luha ay kusang bumagsak sa kanyang pisngi. Nagpatuloy naman si Sandra. Nanginginig ang tinig dahil sa tindi ng emosyon na nadarama. I went for a checkup. Then, they said there was a chance I could never bear children. I thought I was useless, Regan. I thought I would only ruin your life. Ruin your future. So I left, even if it killed me inside. Because I loved you enough to let you go. Napahawak si Regan sa kanyang ulo. Parang hindi alam kung paanong haharapin ang bigat ng mga salitang iyon. Lumapit siya kay Sandra at marahang hinawakan ng mga kamay. Halos pabulong na nagsalita. Ngunit puno ng sakit si Regan. God, Sandra, you don't know how much I searched for you. How much I wanted to find you. And all this time, you carried that pain alone. Umiling si Sandra. Tuluyan ang bumigay sa pag-iyak. I thought I was protecting you, Regan. I thought it was the only way. Humigpit ang hawak ni Regan sa kamay nito. No, Sandra. You didn't have to protect me from loving you. You were all I ever wanted. Not the inheritance. Not the legacy. Just you. Always you. At doon na sila kapwa tuluyang lumuha. Parehong basag ang tinig. Parehong hinayaan ng damdamin na ilang taon nilang ikinubli. Regan, mahina ang boses ni Sandra, nanginginig at puno ng pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita pa, hinawakan muli ng lalaki ang kanyang kamay. Mahigpit, tila ba natatakot na muli itong mawala. I'm begging you, sabi ni Regan, puno ng pagsusumamo ang tinig. Let's go back to what we were, to what we had. I love you, Sandra. I love you so much. I don't want to lose this chance again. I want us to build our family together. Napapikit si Sandra. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang alisin ang kamay ngunit lalo lamang itong pinisil ni Regan. I admit, tuloy ni Regan, habol ang hininga. Tila ba pinipigilan ang sariling mapaiyak. I was angry when I found out the truth. Not because you left me, but because you thought my happiness depended on everything else, except you. You chose what you believed would make me happy. But my true happiness has always been here, with you. You are my home, Sandra. Humagulhol na si Sandra. Napahawak sa kanyang mukha. Regan. Ikinulong niya sa kanyang kamay ang mukha ni Sandra at pinatingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. I don't hate you for what you did. I never will. All I'm asking is for us to be together again. Not just for the kids, but for us too. We've already lost so many years. I don't want to waste any more. Sa puntong yon, tila lahat ng pader na itinayo ni Sandra ay unti-unting gumuho. There will be no more obstacles. Dagdag ni Regan. Masidhe ang tinig. My parents are gone now. And before they left, they told me to follow what truly makes me happy. And that's you. That's us. No one will stop us this time. Even my fiancé, she understands. We both knew we didn't love each other. We agree that if I ever found you, if I ever got the chance to be with you again, I'd take it. Nanginig naman ang labi ni Sandra. Ang dibdib niya ay naninikip na. Pakiramdam ni Sandra ay kutsilyo na tumatarak sa dibdib niya ang pagsusumamo ni Regan. Para siyang niyayarakan na makita ang sakit sa mga mata ni Regan. Maging ang takot na baka mawala siyang muli. Sa mga mata ng lalaking mahal, para bang nakita ni Sandra kung paano itong nahirapan sa taon na nawala siya, na naghiwalay sila. Kung ilang beses na tinanong nito ang sarili kung ano nga bang pagkakamali at pagkukulang nito para mauwi sa wala ang kanilang mga sinumpaan at lahat ng pangarap na binuo. Regan, I don't know if I deserve this. If I deserve you after everything.
You deserve everything, Sandra. Putol pa ni Regan. Sa tinig na halos pabulong. Nanginginig sa emosyon. And I deserve this chance to fight for us. Please, let's not waste what's left in our lives apart. Let's build our family. Let's give our kids the love we never got to give them before. Let me love you again. At doon na tuluyang bumigay si Sandra. Bumagsak ang kanyang noo sa dibdib ni Regan habang patuloy siyang humahagulhol. Mahigpit siyang niyakap ni Regan. Tila ba ayaw na muling pakawalan sapagkat sa sandaling iyon, kapwa nilang alam. May pag-asa pang maibalik ang dati. Habang yakap ni Regan si Sandra, bumukas ang pinto ng kwarto. Mahinang tunog ng mga yapak ang pumuno sa katahimikan. At nang bumaling sila pareho, nandoon ang kambal na kasilip. Parang mga anghel na hindi alam kung dapat bang pumasok o manatili sa labas. Mama, mahina ngunit puno ng pagtataka ang boses ng isa. Agad silang kumalas mula sa pagkakayakap at kapwa na pahinto. Ngunit bago pa man makapagsalita si Sandra, mabilis nang tumakbo ang kambal papalapit. Sabay-sabay na yumakap sa kanila. Naluha naman ng tuluyan si Regan. Mahigpit na niyakap ang dalawang bata na tila ba pinupuno ang ilang taong pagkukulang. Nagkatinginan si Sandra at Regan. At sa huli, dahan-dahan na umiti si Sandra sa mga anak. Kahit puno pa ng luha ang kanyang mga mata. Mga anak, mahina ngunit buo ang boses ni Sandra. May kailangan akong sabihin sa inyo. Ang daddy ninyo, tumingin siya kay Regan. Tsaka hinawakan ang kamay nito. Siya ang tunay ninyong ama. Nanlaki ang mga mata ng kambal. Napatingin sa isa't isa bago muling bumaling kay Regan. Totoo po namin siyang daddy? Mahina ngunit puno ng pag-asa ang tanong nila. Tumango si Regan. Oo mga anak ko. Ako ang ama ninyo. At pinapangako ko sa inyong dalawa na hindi na ako lalayo ulit. Nanginginig ang labi ng isa sa mga bata bago tuluyang nagtanong. Ibig sabihin po ba nito, magiging pamilya na po tayo? Huminga ng malalim si Regan. Tsaka ngumiti, kahit nangingilid ang luha. Yes, from now on we will be together. No more separations. No more pain. We'll be one family. Forever. Sabay na lumingon ang kambal kay Sandra. Tila naghihintay ng kumpirmasyon. At sa wakas, tumango siya. Pilit pinapawi ang paiyak. Oo mga anak, magiging pamilya na tayo. At pinapangako namin yan sa inyo. Labis ang tuwa ng kambal, halos mapatalon sa saya. Sabay nilang niyakap muli sina Sandra at Regan. Salamat po mama. Salamat din po daddy. Sabay-sabay nilang sambit. At sa gitna ng yakap na iyon, sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, dama nilang lahat ang init at kabuuan ng isang pamilyang minsan ay nawala. Ngayon, muli nilang natagpuan. Makalipas ang ilang oras, nakatulog na ang kambal sa tabi nila. Mahigpit pa rin magkahawak ang maliliit na kamay ng dalawa na para pang ayaw nang mahiwalay. Mahinang hilik at marahang paghinga lang ng mga bata ang tanging musika ng gabi. Nasa kabilang gilid si Sandra, nakasandal sa headboard ng kama. Pinagmamasdan ng kanyang mga anak. Si Regan naman nasa tabi niya, tahimik na nakatingin din. At sa huli, siya ang unang bumulong. Hindi ko lubos akalain na ganito pala kasayang pakiramdam na magkaroon ng isang pamilya. Napakasaya ng pakiramdam ko. Ganito ang pangarap ko noon. At masaya ako na sa piling mo ito natupad. Lumingon si Sandra. Bakas pa rin ang pag-aalala at pagod sa kanyang mga mata. Regan, natatakot pa rin ako. What if? Inawakan agad ni Regan ang kamay niya. Pinisil iyon ng mahigpit. Shh! Walang what if, Sandra. Tapos na yung mga taon ng hiwalay at sakit. Ngayon, ito ng bagong simula natin. Wala nang hahadlang. Wala nang makakasira. It's just us. You, me, and the kids. Napakagatlabi si Sandra. Pigil ang luha. You really think kaya natin?
na kaya nating buuin ulit. Ngumiti si Regan, puno ng paninindigan. I don't just think, Sandra. I know. Kasi mahal kita. Mahal na mahal. At itong pagkakataon na binigay mo sa akin, sa atin, hindi ko nahahayaang mawala. Sa muling pagkakataon, marahan niyang hinalikan ng likod ng kamay ni Sandra, tsaka idinikit iyon sa kanyang dibdib. This is my solemn vow. No matter what happens, I will protect you and the kids. You're my family. My only family. Hindi na napigilan ni Sandra ang mapahinga ng malalim. At sa dulo, marahan siyang tumango. Okay, Regan. We'll try again. For us. For them. At sa gitna ng katahimikan ng gabi habang mahimbing ang tulog ng kambal sa pagitan nila, ramdam nilang kapwa na hindi nasugatan at nagkamali ang kanilang nakaraan. May bago silang simula na uuspong, mas matatag at mas totoo kaysa dati. Makalipas ang ilang linggo, sa wakas ay nakalabas na rin si Sandra sa ospital. Kasama niya sina Regan at ang kambal. Sabay-sabay silang umuwi na may bagong pag-asa sa buhay. Sa kabila ng takot at hirap na pinagdaanan, dama ni Sandra na tuluyan ang nagbago ang takbo ng kanilang kapalaran. Kinabukasan, bumalik sila sa restaurant kung saan siya dati nagtrabaho. Pagkakita ng may-ari sa kanya, agad itong lumapit. Aba, Sandra, kamusta ka na? Maayos ka na ba? Tanong nito. Bakas ang tunay na pag-aalala. Ngumiti si Sandra. Medyo nangingilid ang luha. Opo ma, maayos na po ako. At gusto ko pong magpasalamat sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa trabaho dito, hindi ko alam kung paano ko matutustusan ng kambal habang wala pa si. Hindi niya na natapos ang sasabihin dahil dumating na si Regan. Hawak ang kamay ng mga bata. Agad silang lumapit kay Sandra. Para bang hindi mapakali kapag malayo na sa kanilang ina. Napakunot ang noo ng may-ari, tila nagtataka. Siya? Bulalas nito. Nakilala si Regan. Hindi ba't siyang bagong may-ari ng lupa na ito? Napangiti si Sandra tumango. Opo, siya po si Regan, ang asawa ko, at ang ama ng mga anak ko. Lalong nanlaki ang mata ng may-ari at hindi makapaniwala. Ngunit bago pa man siya makapagsalitang muli, humakbang si Regan at magalang na yumuko ng bahagya. Gusto ko pong humingi ng tawad kung hindi ko agad na ipakilala ang sarili ko at kung nagkaroon man po ng kaguluhan dahil sa pagbili ko sa lupang ito. Pero nais ko pong ipaalam na maaari pa rin kayong manatili dito. Hindi ko po ipapasara ang restaurant. Ani Regan. Ngunit nais ko rin pong ipaalam na bala ko magbukas ng resort dito sa lugar na ito. Ang resort na yon ay para rin po sa mga anak namin ni Sandra. Natigilan ang may-ari. Ngunit agad ding ngumiti si Regan at nagpatuloy. Ginawa ko ito bilang pasasalamat. Dahil kayo ang tumanggap kay Sandra, kahit na mahirap ang kanyang sitwasyon noon. Kayo ang nagbigay ng pagkakataon para may mapakain at mapalaki niya ang mga anak namin. Alam kong hindi naging madali. Lalo na't dala-dala niya ang bigat ng blacklist. Records na hindi niya naman kasalanan. Kaya't lubos din po ako nagpapasalamat. Dito, hindi napigilan ng may-aring mapaluha. Sandra, Regan, kung ganon, kami pala ang dapat magpasalamat sa inyo. Malaking karangalan na makilala kayo at maging bahagi kami ng buhay ninyo. Huwag kayong mag-aalala. Susuportahan namin ang mga plano ninyo. Magkahawak kamay sina Sandra at Regan habang nakayakap sa kanilang kambal na puno ng tuwa. Sa pagkakataong iyon, dama nilang lahat na nagsisimula na ang bagong kabanata. Hindi na puno ng sakit at pagtatago, kundi ng pagbubuo at pangarap para sa mas magandang kinabukasan. Makalipas ang ilang araw matapos silang bumalik sa restaurant, isang hindi inaasahang bisita ang dumating upang makausap si Sandra at Regan. Tahimik na nakaupo si Sandra sa gilid ng mesa habang nakayakap ang kambal sa kanya. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang dating fiancé ni Regan, si Anya. Ang babaeng minsang pinilit ng kanilang mga magulang na ipakasal sa kanya.
Sandaling katahimikan ang bumalot, ngunit ang babae ang unang nagsalita. May ngiti sa labi at mahinahong tinig. I came here not to cause trouble, sabi ni Anya, nakatingin kay Sandra at sa kambal. I just wanted to say that I'm happy for you, that your family is finally whole. Nagulat si Sandra, hindi alam kung paano sasagot. Napayuko siya sandali, ngunit bago pa man siya makapagbuka ng bibig, nagpatuloy ang babae. You don't have to worry about me, sabi pa ni Anya, puno ng sinseridad ang tinig. From the very beginning, I already knew that Reagan's heart belonged to someone else. I agreed to be his fiancé only because that's what our parents wanted. It wasn't love. It was an arrangement. Hinawakan ni Reagan ang kamay ni Sandra bilang pagpapalakas ng loob at marahang pinisil iyon. Ngumiti sa kanila si Anya. Kita sa mga mata nito ang saya para sa kanila. And now, I can finally say that I am free too. I'm happy because my parents got what they wanted. The benefits of our engagement already served its purpose. And for me, that's enough reason for them not to be angry anymore. Naramdaman ni Sandra ang bigat na gumagaan sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, narinig niya mula sa mismong bibig ng babae na wala itong galit, wala itong hinanakit. Ngumiti lalo sa kanila si Anya. I wish you all the luck in the world. And when the time comes that you finally get married, please make me your bridesmaid. Napangiti si Sandra, hindi na pagilang mapaluha. Thank you. Thank you so much. Nanginginig ang boses niya, ngunit puno ng pasasalamat. I never thought you'd say these words to me. I am so grateful. Nagkatinginan sina Reagan at Sandra sabay ng umiti. Maging si Reagan ay hindi maitago ang kanyang respeto at pasasalamat sa babaeng minsan naging bahagi ng kanyang nakaraan. Thank you, sabi ni Reagan, taimtim, for understanding, for letting us go without anger. You're braver than anyone I know. No, I'm just finally being true to myself. And I'm glad that now you can be true to yours. Muling bumigat ang hangin, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Hindi galit, kundi payapang pamamaalam. Lumapit ang kambal at nagmano pa sa babae. Simpleng kilos, ngunit nakapagbigay ng ngiti rito. At sa oras na yon, naging malinaw para sa lahat. Wala ng galit, wala ng tali ng nakaraan, kundi simula ng panibagong yugto ng kalayaan at pagmamahalan. Bago pa man dumating ang araw ng kanilang kasal, minabuti ni Reagan na dalhin si Sandra at ang kambal sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang mga magulang. Tahimik silang naglakad dala ang mga bulaklak na ipinatong niya sa puntod. Sandaling natigilan si Sandra dahil ramdam niya ang bigat sa dibdib ni Reagan habang nakatingin sa mga lapida ng kanyang ama at ina. Lumuhod si Reagan, marahang hinaplos ang malamig na bato, tsaka nagsalita. Mom, Dad, mahinahon ngunit buo ang kanyang tinig. I'm here again, but this time, not just as your son. I'm here as a man who's finally ready to fight for the woman I love. Huminga siya ng malalim, sabay hawak sa kamay ni Sandra. I'm marrying Sandra again. Pagpapatuloy niya. May ngiti sa labi, ngunit bakas ang luha sa kanyang mga mata. But this time, no one can stop us. No rules, no arrangement, no fears. Just love. Our love. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Puno ng buhay ang simbahan. Puno ng bulaklak. At puno ng ngiti ang lahat ng bisita. Ang kambal suot ang kanilang mga maliliit na gown ay tila hindi magkanda o gaga sa kasiyahan. Sila ang pinakamalakas na palakpak at pinakamalaking ngiti sa buong seremonya. Nang dumating ang oras ng pagbibitaw ng pangako, tiningnan ni Reagan si Sandra ng diretso sa mata. This time, nothing will break us apart. Bulong niya habang sinusuot ang singsing. And this time, sagot naman ni Sandra, I will hold on no matter what. Masigabong palakpakan ang bumalot ng tuluyang ideklara silang mag-asawa.
Sa reception, tawa at halakhakan ang nangingibabaw. Hindi rin nagpahuli ang ex-fiancé ni Reagan na bakas ang tunay na kaligayahan para sa kanila. At nang dumating na ang oras ng bouquet toss, lahat ay sabik na naghihintay. Sa isang iglap, nag-ibato ni Sandra ang bouquet sa ere, nahulog iyon sa mga kamay ng dating fiancé ni Reagan. Sandaling nagtawanan ng lahat. Ngunit mas lalo pang naging makabuluhan nang mapansin nilang katabi nito si Matias, ang matalik na kaibigan ni Reagan. Nagkatinginan ng dalawa. Tila nagulat ngunit parehong napangiti. May munting kislap sa kanilang mga mata. Isang hindi inaasahang spark na nagbigay ng bagong kilig sa paligid. Si Reagan ay nakatingin mula sa malayo. Napangiti rin, tsaka bumulong kay Sandra. "Looks like fate is playing another trick," sabi niya. Tumaas ang kilay ni Sandra. Nakangiting nakatingin din sa dalawa. Maybe, but this time, it's a good one. At sa gitna ng musika, tawanan at talakhakan, nagsimula ang bagong yugto. Hindi lamang para kina Sandra at Reagan, kundi pati na rin sa dalawang pusong nagtagpo sa pinaka hindi inaasahang pagkakataon. Matapos ang maraming taon, tumanda na sina Sandra at Reagan. Wala na sila sa kanilang kabataan, ngunit nananatiling buhay at buo ang kanilang pagmamahalan. Ang kanilang mga anak, sina Sunrick at Zendaya, ay natupad ang kanilang mga pangarap. Ang isa'y piloto at ang isa na may stewardess na. Matagal nilang inisip kung paano makakapagbigay ng espesyal na regalo sa kanilang mga magulang. At sa wakas, dumating ang tamang pagkakataon. Nang araw na yon, dinala nila sina Sandra at Reagan sa airport. Wala itong kaalam-alam at tanging ang sabi lamang ng kambal ay, "Mama, Daddy, just trust us." Pagpasok nila sa eroplano, magkahawak kamay pa rin sina Sandra at Reagan. Parang bumabalik sa alaala ng lahat ang pinaglaban nila. Naupo sila sa first row at sa kanilang harapan ay makikita ang makislap ng ngiti ni Zendaya. Suot ang kanyang uniforme bilang flight attendant. Hindi mapigilan ni Sandra ang mapaluha habang nakatingin sa anak. "Zendaya, you look so beautiful," bulong ni Sandra. Halatang pinipigilan ng emosyon. Zendaya leaned forward, gently holding her mother's hand. "Not today, Mama. Today, you just sit back and relax. This flight is for you." Nagkatinginan sina Sandra at Reagan. Parehong gulat ngunit masaya. Maya-maya narinig na ang boses mula sa cockpit. Malinaw at may kumpiyansa. "Good morning, ladies and gentlemen. This is your captain speaking, Captain Sunrick." Napalingon agad sina Sandra at Reagan. Halos sabay na napakapit sa isa't isa. Hindi mapigilan ni Sandra ang luha habang pinapakinggan ng anak. "But today's flight," pagpapatuloy pa ni Sunrick, "is extra special because on board right here in front are the two people who made this possible. Our beloved parents." Bumigat ang damdamin sa buong eroplano. Ang ibang pasahero, kahit hindi kilala ang mag-asawa, ay napatitig at napangiti. Nadadala sa emosyon ng boses ng piloto. "They've taught us love, perseverance, and sacrifice. Everything Zendaya and I are today, we owe to them. So Mama, Daddy, this flight is dedicated to you." Lumabas si Zendaya mula sa harap, hawak ang mikropono. Nakatingin siya sa kanyang mga magulang na hindi na maitago ang pag-iyak. "Good morning, everyone. As your flight attendant, it's my honor to announce that today, my brother and I are not just flying passengers. We are flying with our parents. The reason we dreamed. The reason we achieved." Huminga siya ng malalim. Sabay ngumiti ng malambing. "Mama, Daddy, this is all for you. For every sacrifice. Every sleepless night. Every tear you've shed just to raise us. This is our way of saying we love you. And we are proud to be your children." Hindi na napigilan ni Reagan na tumayo at akmang yayakapin ang kanyang anak kahit nasa gitna pa ng eroplano. Tumayo rin si Sandra at sabay silang niyakap ng kambal. Ang ibang pasahero ay nagpalakpakan at ang ilan naman ay hindi na rin napigilan ng maiyak sa eksena.
Reagan, his voice was thick with emotion, whispered to his children, "You two are our greatest accomplishment." Sandra added softly, "You made every struggle worth it. We couldn't ask for anything more." At sa mismong himpapawid, habang ang eroplano ay pumapailan lang, para bang ang buong pamilya ay muling lumilipad. Hindi lamang dahil sa pangarap na natupad, kundi dahil sa pagmamahalang pinaglaban at itinaguyod nila hanggang sa huli. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hello?